Magandang gabi kaibigan. Ngayon, bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka muna ng dahan-dahan. Isa, dalawa, tatlo. Hayaan mong sa bawat paghinga, mawala ang bigat ng iyong katawan at lumuwag ang iyong isipan. Dama mo ba ang malamig na simoy ng hangin ngayong gabi? Pakinggan mo ang katahimikan sa paligid, ang marahang hampas ng hangin sa mga dahon, ang banayad na tibok ng iyong puso. Lahat ay unti-unting nagiging payapa. Wala ka nang dapat alalahanin. Wala ka nang kailangang habulin. Sa mga sandaling ito, ang tanging mahalaga ay ang iyong kapahingahan. Isipin mong nakahiga ka sa ilalim ng mga bituin, malayo sa ingay ng mundo, at bawat bituin na kumikislap sa kalangitan ay nagbabantay sa iyong pagtulog. Ngayon, ihanda mo ang iyong sarili dahil dadalhin kita sa isang paglalakbay sa ating mga alamat, mga kwentong matagal nang isinasalaysay ng ating mga ninuno. At ngayong gabi, ang ating pakikinggan ay ang alamat ng Bulkang Taal. Sa isang panahon na halos nalimutan na ng kasaysayan, bago pa umusbong ang Bulkang Taal na ating kilala ngayon, may isang lawang kasing lawak ng panaginip at kasing lalim ng mga lihim ng kalikasan. Ang lawa ay kumikislap tuwing sumisikat ang araw at sa gabi na may tila salamin ng langit na puno ng mga bituin. Sa pampang nito, naninirahan ang mga tao na namumuhay ng simple, payapa at may lubos na pagkakaisa. Bawat umaga, gigising ang mga bata sa awit ng mga ibon. Ang mga maya at tikling ay masiglang umaawit habang dahan-dahang sumisilip ang araw sa silangan. Sa tabing lawa, makikita ang mga mangingisdang inihahanda ang kanilang bangkang gawa sa kahoy. Maingat nilang inaayos ang mga lambat, inaalis ang mga punit, at inaayos ang bawat buhol, sapagkat para sa kanila, ang isang butas na hindi tinahi ay maaaring mga hulugang kulang na huli para sa kanilang pamilya. Sa tabi ng mga kubo, maririnig ang huni ng mga batang nagtatawanan habang naglalaro ng luksong baka at patintero. Paminsan-minsan, tatakbo sila sa gilid ng lawa upang manghuli ng maliliit na biya gamit ang kanilang maliliit na kamay. Ang kanilang mga halakhak ay tila musika na sumasabay sa hampas ng alon sa mabatong baybayin. Ang mga kababaihan na may abala sa pagluluto ng sinaing sa palayok at ang samyo ng uso mula sa nagbabagang kahoy ay pumapailan lang sa hangin. May ilan ding naglalaba sa tabing lawa. Pinapalo ang kanilang mga damit sa malalapad na bato habang nagkukuwentuhan. Ang kanilang mga tinig ay malumanay, parang awit na nakakapawi ng pagod. Sa kabilang dako, ang mga magsasaka ay nagbubungkal ng lupa. Ang kanilang mga palayan ay luntian at tuwing hangin ay ihip, tila alon ng dagat ang pag-indayog ng mga tangkay ng palay. Kapag anihan, sama-sama silang nagtutulungan, walang iniiwan, walang nag-iisa. Ang bawat butil ng palay ay sagisag ng kanilang pawis, tiyaga at pagmamahalan bilang isang pamayanan. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang puso ay nakaugat sa paniniwalang banal ang kalikasan. Para sa kanila, ang lawa ay tirahan ng mga diwata at espiritu. Bago sila mangisda, nag-aalay sila ng bulaklak, prutas, o kahit simpleng dasal bilang pasasalamat. Kapag umuulan ng malakas, tinuturing nila itong biyaya ng mga anito. At kapag dumadaan ang mahaba at mainit na tag-init,
Nagtutulong-tulong silang manalangin sa ilalim ng isang punong balete, humihingi ng habag at ulan. Tuwing gabi, nagkakatipon ang mga tao sa paligid ng apoy. Ang matatandang babaylan ang nagkukwento ng mga alamat, mga kwentong puno ng hiwaga at paalala. Minsan tungkol sa diwata ng lawa na nagbabantay sa kanilang kaligtasan. Minsan naman ay babala tungkol sa kasakiman ng tao at kung paanong ang kalikasan ay may kakayahang bumawi kung ito'y lapastanganin. Ang mga bata ay nakikinig ng buong puso. Nakapikit ang ilan, ngunit pinipilit hindi antukin upang marinig ang kabuuan ng alamat. Sa mga gabing payapa, ang lawa ay tila nagiging himig ng panaginip. Ang mga alon ay banayad at ang malamig na simoy ng hangin ay parang yakap ng kalikasan sa bawat isa. Ang mga pamilya ay sabay-sabay na nahihimbing, tiyak sa kanilang isipan na kinabukasan ay muling sisikat ang araw at muling magbabalik ang kasaganaan. Ngunit hindi lahat ay basta-basta lamang. Sa isang bahagi ng pamayanan, matatagpuan ang malaking kubo ng datu. Siya ang namumuno, ang pinakakilalang pinuno ng lahat. Noon, siya ay makatarungan, maawain, at handang tumulong sa kanyang mga nasasakupan. Kapag may nag-aaway, siya ang humahatol. Kapag may nangangailangan, siya ang nagbibigay. Kaya't hindi nakapagtataka na siya'y iginagalang at sinusunod ng lahat. Subalit, gaya ng maraming alamat, may mga binhi ng pagbabago na unti-unting sumisibol. Habang lumilipas ang mga araw ng kasaganahan, may mga bulong ng kasakiman at pagnanasa sa kapangyarihan na pumapasok sa puso ng datu. Ngunit sa ngayon, nananatili pa ring payapa ang lahat. Ang mga tao ay hindi pa batid ang paparating na pagbabago. Kung titingnan mo ang tanawin ng kanilang pamayanan, makikita mo ang perpektong larawan ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ang tubig ng lawa ay malinaw na tila salamin. Sumasalamin sa mga ulap at sa liwanag ng buwan tuwing gabi. Sa ilalim nito, sagana ang isda at halamang dagat na nagbibigay ng pagkain sa lahat. Ang paligid ay napapalibutan ng mga puno at kagubatan na parang mga haliging nagbabantay sa kanilang mundo. Isipin mo, kaibigan, na para kang nakaupo sa isang bangka na nakalutang sa gitna ng lawa. Wala kang naririnig, kundi ang tunog ng sagwan na maraang humahati sa tubig at ang ihip ng hangin na dumadampi sa iyong balat. Ang iyong mga matay nakatingala sa kalangitan at bawat bituin ay tila kumikindat, parang mga mata ng mga diwata na nagbabantay sa iyo. Napakaganda ng mundong iyon, isang mundong puno ng halakhak, pagkakaibigan at kasaganaan. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, may mga lihim itong itinatago. Ang lawa, gaano man ito kapayapa at kaganda, ay may mga hiwagang nakabaon sa kailaliman. Mga hiwagang magpapakita balang araw sa isang panahon ng pagbabago at pag-uga ng lupa. Ngunit sa ngayon, sa ating unang kabanata, manatili muna tayo sa kanilang kapayapaan. Huwag muna nating isipin ang darating na unos. Sa halip, damhin natin ang kanilang kasimplihan, ang mga batang nagtatawanan, ang mga ina na nagluluto, ang mga ama na nagsusumikap, at ang mga pamilya na sabay-sabay na lumalaban at nagmamahalan. At habang pinapakinggan mo ang kwentong ito ngayong gabi, hayaan mong ikaw din ay dalhin ng kanilang katahimikan. Isipin mong nakahiga ka sa tabi ng lawa, nakatingin sa mga bituin, at unti-unting hinihila ng antok, sapagkat ang alamat na ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi isang paalala na sa bawat kapayapaan ay may nakatagong hiwaga
at bawat hiwaga ay may simula. Sa bawat pamayanan, may isang pinuno na tinitingala, isang taong nagiging gabay ng lahat, humahatol sa mga sigalot at nagsisilbing tatay ng buong bayan. Sa pamayanang nasa gilid ng lawa, iyon ay walang iba kundi ang kanilang datu. Ang datu ay nakatira sa isang malaking bahay na yari sa matitibay na kawayan, pawid at kahoy na inukit ng mga bihasang kamay. Nakatayo ito sa mataas na bahagi ng pampang. Mula roon ay tanaw niya ang buong lawa at ang mga taong kanyang nasasakupan. Kapag lumalapit ang araw ng anihan o pagdiriwang, dito rin nagtitipon ang lahat upang magsalo-salo, kumain at magbigay pugay sa kanilang pinuno. Noong una, kilala ang datu bilang isang makatarungan at maawain. Ang kanyang pangalan ay palaging binabanggit ng may paggalang kapag may nag-aaway na magkakapitbahay. Siya ang lumalapit upang sila'y patahimikin. Kapag may sakit, siya ang nagbibigay ng bigas o isda mula sa kanyang sariling ani. Sa bawat pista ng bayan, siya ang nangunguna sa mga dasal ng pasasalamat, isang bagay ang hindi malilimutan ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang tinig na malumanay, ngunit matatag. Kapag siya'y nangungusap, nakikinig ang lahat. Wala siyang kailangang isigaw dahil ang kanyang salita ay may bigat at dangal. Ang pamayanan, wika niya noon, ay dapat nagsisilbing iisang katawan. Kung ang isa'y nasasaktan, lahat ay nakadarama. Kung ang isa'y nagugutom, lahat ay dapat kumilos upang busugin siya. Dahil sa kanyang pamumuno, naging masagana ang kanilang bayan. Ang mga tao'y masipag at masayahin. Walang natutulog ng gutom at walang naglalakad ng walang kasama. Ang lahat ay may silbi at ang lahat ay may lugar sa pamayanan. Subalit gaya ng agos ng tubig, may mga bagay na dumarating na unti-unting nagbabago sa puso ng tao. Habang dumarami ang ani at yumayaman ang kanilang bayan, nagsimulang mamulaklak ang ibang uri ng pagnanasa sa puso ng datu. Hindi ito halata noong una, isang maliit na binhi lamang ng kasakiman, ngunit gaya ng buto na itinanim sa lupa. Unti-unti itong tumubo at lumaki. Nagsimula ito nang mapansin ng datu na siya lamang ang walang hirap sa kanilang bayan. Habang ang iba'y pawis na pawis sa bukirin at nangingitim sa ilalim ng araw, siya'y nakaupo lamang sa lilim ng kanyang bahay. Dinala sa kanya ang mga ani, ang mga isda, at ang mga ginto't hiyas mula sa kalakalan. Unti-unti, nasanay siya sa karangyaan. Minsan, habang nakatanaw siya sa lawa, naisip niya, ako ang pinuno ng lahat ng ito. Hindi ba't karapat-dapat lamang na lahat ng biyaya ay dumaan sa aking mga kamay? Nang una, pinilit niyang iwaksi ang ganoong kaisipan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, mas lalo itong tumitibay sa kanyang isipan. Unti-unti niyang inutusan ang mga tao na magdala ng mas maraming tributo. Hindi lamang palay, kundi maging alahas, kabibe, at magagandang bato mula sa pampang. Kapag may malaking huli ng isda, kalahati nito'y napupunta sa kanyang tahanan. Kapag may ani ng prutas, ang pinakamainam at pinakamaganda ay kanya. Hindi ito agad tinutulan ng mga tao. Mahal nila ang kanilang datu at iniisip nila na marapat lamang siyang parangalan. Ngunit sa kanilang mga puso, may mga nagsimulang magtanim ng alinlangan sapagkat ang pamumuno na dati puno ng malasakit, ngayon ay unti-unting nagiging puno ng pag-angkin. May isang gabing nagtipon ang matatanda ng bayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbulungan sila.
Bakit tila nagbabago ang ating datu? Tanong ng isa. Noon, siya'y nagbibigay. Ngayon, siya'y kumukuha. Ngunit walang nangahas na magsalita ng malakas, sapagkat iginagalang pa rin nila siya at takot silang mawalan ng pagkakaisa. Samantala, ang dato'y lalo pang nahulog sa kanyang mga bagong hangarin. Ang kanyang mga matay kumikislap hindi na lamang sa kasayahan ng kanyang mga tao, kundi sa ganda ng mga kayamanang naipon sa kanyang bahay. Nais niyang palawakin pa ang kanyang kapangyarihan, hindi lamang sa paligid ng lawa, kundi maging sa mga karatig puok. Isang araw, tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Nais kong magtayo ng mas malaking palasyo, wika niya. Isang palasyong kikinang sa ginto at perlas. Hindi lamang ito magiging tirahan ko, kundi sagisag ng ating bayan. Ngunit sa kanilang mga puso, alam ng mga tao na higit na para sa kanya ang palasyong iyon kaysa sa kanila. Kaya't muling nagsimula ang pangongolekta ng mas maraming tributo. Ang mga mangingisday napilitang maglayag ng mas malayo. Ang mga magsasakay nagtanim ng higit pa kaysa dati. Ang mga kababaihan ay nagsipaggawa ng alahas at tela na para sa kanya. At habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan, lumalalim naman ang pagod ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin ang panlabas na katahimikan. Walang naghimagsik, walang tahasang kumontra. Marahil dahil ang mga tao'y sanay sa kapayapaan, o marahil dahil sa takot na baka ang kanilang pagtutol ay magdala ng mas mabigat na kaparusahan. Sa mga gabing payapa, ang dato'y madalas tumayo sa gilid ng lawa, nakatanaw sa malawak na tubig. Sa kanyang isipan, hindi na niya nakikita ang lawa bilang biyaya para sa lahat, kundi isang kayamanang dapat niyang ariin. Ito ang aking lawa, bulong niya minsan. At kung nanaisin ko, gagawin ko itong sagisag ng aking kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam, ang bawat bulong ng kanyang kasakiman ay naririnig ng mga diwata ng lawa. At sa kanilang katahimikan, unti-unti silang nagagalit, sapagkat ang biyayang dapat para sa lahat ay unti-unti nang nagiging palamuti lamang ng kanyang palasyo. Samantala, ang mga bata sa bayan ay hindi na ganoon kalaya. Kung dati naglalaro sila sa tabing lawa buong araw, ngayon ay tinatawag sila upang tumulong sa pagbubuhat ng mga tributo. Ang mga inay abala na hindi lamang sa pagluluto para sa kanilang pamilya, kundi sa paghahanda ng mga pagkain at handog para sa datu. Ang mga ama naman halos walang pahinga sa pagtatrabaho sa bukirin at pangingisda, at sa bawat halakhak na unti-unting nawawala, sa bawat ngiting napapalitan ng buntong hininga, nagsisimula ng mabago ang anyo ng kanilang pamayanan. Ang dating katahimikan, napapalitan ng pagod. Ang dating pagkakaisa, napapalitan ng alinlangan. Ngunit kaibigan, huwag muna tayong lumayo sa ating kwento, sapagkat ang kabanatang ito'y hindi pa pagtatapos, kundi simula lamang ng pagbabagong magbubukas ng mas malaking pangyayari. Ang datu na minsan ay huwaran ng malasakit, ngayon ay unti-unting binabalot ng kasakiman. Ang lawa na dati sagisag ng biyaya, ngayon ay nagiging saksi sa pag-usbong ng kapangyarihang walang hangganan. At sa ilalim ng malamig na tubig ng lawa, may mga lihim na nag-aalab, mga lihim na hindi magtatagal ay magpaparamdam. Kaibigan, habang pinapakinggan mo ito ngayong gabi, isipin mo ang katahimikan ng lawa, ngunit sa katahimikang iyon, may banta ng bagyo. Sa bawat mahinang alon, may nakatagong bulkan na naghihintay lamang ng tamang oras. Ngunit, huwag muna ngayon, ngayong gabi,
Hayaang ikaw ay lumubog muna sa katahimikan ng kanilang pamumuhay. Sa iyong paghinga ng dahan-dahan, isipin mong ikaw ay nakaupo sa tabi ng lawa, pinagmamasdan ng datu, ang kanyang pamayanan at ang mga bituin sa langit. At unti-unti, hayaang ang antok ay bumalot sa iyong katawan habang ang kwento'y nagpapatuloy patungo sa mga di pa nasusulat na hiwaga ng lawa ng Taal. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kaibigan, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong kwentong pampantok. At kung may nais kang marinig na susunod na kwento, i-comment mo lang sa ibaba. Balik tayo sa kwento. Lumipas ang mga araw at ang pamayanan sa paligid ng lawa ay patuloy na nagbago. Ang mga taong dating masigla at payapa ay unti-unting napagod, hindi lamang sa kanilang mga gawain, kundi sa bigat ng mga utos ng kanilang pinuno. Ang datu na dati huwaran ng malasakit ay nagiging sakim at makasarili. Hindi na siya nakontento sa mga tributo na ibinibigay ng kanyang mga nasasakupan. Nais niya ng higit pa. Nais niya ng ginto, perlas, at mga bagay na wala namang likas sa kanilang bayan. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lumakbay sa malalayong lugar upang makipagkalakalan at magbalik ng yaman para lamang sa kanya. Ang kanyang palasyo na dati simple at yari sa kawayan ay pinalitan ng mas matitibay na haligi at mga dingding na pinalamutian ng mga mamahaling bato. Sa loob nito, may mga jarang puno ng bigas, mga baul na hitik sa alahas, at mga sisidlang puno ng langis at alak. Ngunit sa labas ng palasyo, maraming pamilya ang natutulog nang kumakalam ang sikmura. Isang gabi, habang nakaupo ang datu sa kanyang malambot na banig na yari sa pinong abaka, nag-isip siya, "Ako ang may-ari ng lupaing ito. Ako ang hari ng lawa. Kung gayon, hindi ba't nararapat lamang na lahat ng biyaya ay dumaan muna sa akin bago makarating sa iba?" At sa kanyang isip, tila lalo pang lumalakas ang bulong ng kasakiman. Hindi na niya nakikita ang mga taong nagdurusa, hindi na niya naririnig ang mga hinaing ng mga ina, at hindi na niya pinapansin ang mga batang umiiyak sa gutom. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang sariling kapangyarihan at kayamanan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang dumoble ang bigat ng kanilang buhay. Ang mga mangingisda ay kailangang maglayag ng mas malayo at manatili sa lawa ng mas matagal upang makahuli ng sapat na isda. Ngunit madalas, ang pinakamalalaki at pinakamasustansya ay kinukuha para sa datu at ang natitira lamang ang napupunta sa kanilang hapag. Ang mga magsasaka na may nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ang kanilang mga palad ay nagkakalyo at ang kanilang mga katawan ay halos di na makalakad sa pagod. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang kanilang ani para mapakain ang pamilya at sabay na magbigay ng tributo sa datu. Ang mga kababaihan ay naglalako ng mga gamit, naglalaba at gumagawa ng mga alahas mula sa kabibe at pato. Ngunit imbes na maipagbili ang mga ito para sa kanilang kabuhayan, napupunta ang karamihan sa palasyo bilang dekorasyon. Ang kanilang mga tinig na dati puno ng kwento at awit ay unti-unting napalitan ng mga buntong hininga. Kahit ang mga bata na dati malayang naglalaro sa tabi ng lawa ay napilitang tumulong sa mga gawain. Ang ilan ay nagdadala ng tubig mula sa ilog, ang iba'y nagbabantay ng mga pananim. Ang kanilang mga matay hindi na kasing liwanag ng dati. Ang halakhak ay bihira na lamang marinig dahil sa kasakiman ng datu, nakalimutan ng bayan ang kanilang dating paggalang sa kalikasan. Noon, bago mangisda,
Nag-aalay sila ng bulaklak o prutas sa lawa. Noon, bago anihin ang palay, nagdarasal sila sa mga espiritu ng bukirin. Ngunit ngayon, halos wala nang gumagawa nito. Ang lahat ay abala sa pagtatrabaho at pagbibigay ng tributo. Ang kanilang mga isip ay nakatuon lamang sa takot na baka hindi sila makapagbigay ng sapat, at dahil dito'y parusahan ng datu. Unti-unti, ang mga diwata ng lawa at kagubatan ay nakalimutan, at ang kanilang mga dasal ay napalitan ng mga reklamo. Isang babaylan ang nagtangkang paalalahanan ang mga tao. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng buwan, tinawag niya ang ilan sa kanyang mga kapitbahay. "Huwag nating kalimutan ang ating mga anito," sabi niya. "Kung patuloy tayong mangwawalang bahala, magagalit sila at babawiin ang kanilang biyaya." Ngunit kakaunti na lamang ang nakinig. Ang iba'y takot na mag-aksaya ng oras. Ang iba'y pagod na upang makapag-alay pa. At ang ilan na may nagdududa na, sapagkat ang tanging nakikita nila ay ang kanilang sariling paghihirap. Habang lumilipas ang mga araw, may kakaibang nangyayari sa lawa. Ang tubig na dati malinaw at kasing lamig ng hamog ay nagiging malabo. Ang mga isda ay hindi na ganoon karami. Minsan, may mga patay na hayop na inaanod sa pampang. "Bakit tila nagbabago ang ating lawa?" tanong ng isang mangingisda. "Baka panahon lamang ng tagtuyot," sagot ng isa. Ngunit sa kanilang mga puso, may kaba silang nadarama. Ang matatanday napansin ding mas madalas ang pagyanig ng lupa. Ang mga plato sa kanilang mga mesa'y umuuga, at ang mga bangka sa laway biglang kumikilos kahit walang hangin. "May kakaibang nangyayari," wika ng isang matanda. "Parang may galit na hindi natin nakikita." Ngunit ang dato'y walang pakialam. Kapag may lumalapit upang magsumbong, siya'y tumatawa lamang. "Ang lahat ng iyan ay natural," sabi niya. "Huwag kayong matakot. Basta't magdala kayo ng inyong tributo, wala kayong dapat ikabahala." At muling bumabalik sa kanyang palasyo, nagbibilang ng kayamanang walang katapusan. Isang gabi, nagpakita sa panaginip ng babaylan ang diwata ng lawa. Ang kanyang anyo'y malinaw, isang babaeng nakaputing saya. Ang buhok ay tila agos ng tubig, at ang kanyang mga matay kumikislap na parang mga bituin. "Bakit ninyo kami kinalimutan?" bulong ng diwata. "Bakit ninyo nilapastangan ang aming biyaya?" Nanlumo ang babaylan. Yumuko siya at humingi ng tawad. Ngunit sagot ng diwata, "Kung hindi magbabago ang inyong datu, at kung hindi ninyo muling igagalang ang kalikasan, ang lawa ay magagalit, at mula sa kanyang kailaliman ay may lalabas na apoy at usok. Isang apoy na hindi ninyo pa kailanman nasilayan." Kinabukasan, nagtipon ang babaylan at mga matatanda upang kausapin ang datu. Ngunit bago pa man sila makalapit, hinarangan na sila ng kanyang mga kawal. "Walang makakaistorbo sa aming pinuno," sabi ng mga bantay. "Kung may problema kayo, magdala na lamang kayo ng mas maraming tributo." At ganoon nga ang nangyari. Ang babala ng diwata ay hindi nakarating sa datu. Ang mga tao'y lalong napagod, lalong nalimutan ang kanilang mga paniniwala, at lalong nalayo sa kalikasan. Kaibigan, sa gabing ito, isipin mong kasama ka sa bayang iyon. Naririnig mo ang pagod na buntong hininga ng mga tao, ang yabag ng mga magsasaka sa palayan, at ang marahang hampas ng tubig sa iyong bangka. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may nararamdaman kang kakaiba. Parang may gumagalaw sa kailaliman ng lawa. Isang banayad na pagyanig. Isang mahinang ugong na halos hindi marinig. Ngunit alam mong ito'y naroon. Nagbabadya sa kasakiman ng datu at sa pagkalimot ng mga tao sa kanilang paniniwala. Unti-unting nagigising ang isang puwersa.
isang puwersang matagal nang natutulog at gaya ng lahat ng alamat, ang kaparusahan ay hindi maiiwasan. Ngunit huwag muna ngayon, ngayong gabi, damhin muna natin ang bigat ng kanilang kasalanan at ang unti-unting pagkawala ng kapayapaan. Isipin mong nakaupo ka sa gilid ng lawa, pinagmamasdan ng buwan na nakasilip sa maulap na langit, at sa bawat paghinga, naririnig mong umuugong ang tahimik na babala ng kalikasan. At habang unti-unting pumipikit ang iyong mga mata, tandaan mo, ang kalikasan, gaano man katahimik, ay may lakas na hindi kayang pantayan ng tao. At sa susunod na kabanata, ipapakita niya iyon. Sa mga sumunod na araw, matapos maranasan ng bayan ang kakaibang pagyanig at ang pagbabago ng lawa, mas lalong dumilim ang kanilang mga gabi. Ang buwan ay tila natatakpan ng mga ulap na hindi agad naglalaho, at ang mga bituin na dati maliwanag na gabay ay madalang nang magpakita. Ngunit sa gitna ng dilim na iyon, isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Sa tabi ng lawa, may mga nilalang na hindi karaniwang nakikita ng mga mortal, ang mga diwata ng kalikasan. Isang gabi, habang nakaupo ang babaylan sa pampang, napansin niyang kumikislap ang tubig ng lawa na parang salamin na tumatanggap ng ilaw mula sa buwan. Unti-unti, mula sa kalmadong tubig, umangat ang mga anyo ng tatlong diwata. Ang unay nakadamit ng luntiang saya, ang buhok ay mahaba at kumikinang na parang mga dahon na basa ng hamog. Siya ang diwata ng kagubatan, tagapagbantay ng mga puno at halaman. Ang ikalaway nakaputi, ang kanyang anyo'y kasing linaw ng tubig. Siya ang diwata ng lawa, tagapangalaga ng mga isda at ng tubig na bumubuhay sa lahat. At ang ikatlo'y may suot na ginintuang saya. Ang kanyang mga mata'y nagliliyab na parang sinag ng araw. Siya ang diwata ng apoy at bundok, ang tagapag-ingat ng mga puwersang nakatago sa kailaliman ng lupa. Mga anak ng bayan, wika ng diwata ng lawa. Ang tinig niya'y malumanay ngunit may bigat. Kami na parito upang kayo'y paalalahanan. Ang inyong mga dasal ay bihira na naming marinig. Ang inyong paggalang ay unti-unti nang naglalaho. Hindi ba't kami ang nagbigay ng biyaya sa inyo? Dagdag ng diwata ng kagubatan. Kami ang nagpatubo ng inyong palay. Kami ang nagbigay ng prutas at gulay, at kami ang nag-aruga sa inyong mga punong kahoy. Ngunit ngayon, pinutol ninyo ang mga ito ng walang pag-aalay, at kinalimutan ninyo ang pasasalamat. At sa huli, nagsalita ang diwata ng apoy. Ang kanyang tinig ay mas mababa, tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang inyong dato'y naging sakim. Ang kanyang pagnanais ng kayamanan ay dumudungis hindi lamang sa inyong pamayanan, kundi sa buong kalikasan. Kung magpapatuloy ito, magigising ang galit ng lupa, at kapag iyon ay naganap, wala nang makapipigil. Yumuko ang babaylan at nagdasal, "Mahal na mga diwata, patawarin ninyo kami. Hindi lahat sa amin ay nakalimot. Ngunit ang aming pinuno'y bulag sa kapangyarihan. Ano ang aming magagawa kung kami walang lakas laban sa kanya?" Sumagot ang diwata ng lawa, "Kayo'y dapat magkaisa. Hindi ninyo kailangang maging makapangyarihan. Ang mahalaga'y muling ibalik ang inyong pananampalataya, ang inyong paggalang, muling magsagawa ng mga alay, muling magbigay ng pasasalamat sa mga biyaya ng kalikasan." Ngunit ang diwata ng apoy ay nagbabala, "Ngunit tandaan ninyo, ang oras ay hindi walang hanggan. Kapag lubos nang napuno ang galit ng lupa, tataas ang apoy mula sa ilalim ng lawa. Magbubuga ito ng abo at usok, at ang inyong bayan ay malulunod sa apoy at tubig. Ito ang huling babala."
Ang mga mata ng babaylan ay napuno ng luha. Alam niyang hindi madali ang kanilang tungkulin. Alam niyang ang kasakiman ng dato'y lalong lumalala. Ngunit pinanghawakan niya ang mga salita ng mga diwata. Kinabukasan, muling nagtipon ang babaylan kasama ang ilang matatanda. Isinalaysay niya ang kanyang nakita. Mga kapatid, wika niya, hindi pa huli ang lahat. Kailangan lamang nating magsama-sama at muling ialay ang ating pananalig sa mga diwata. Ngunit gaya ng dati, hindi lahat ay naniwala. Ang ilan ay nagsabing, paano tayo gagawa ng alay kung halos wala na tayong makain? Ang iba'y nagsabing, kung totoo ang iyong sinasabi, bakit hindi tuwirang magpakita ang mga diwata sa lahat? At may ilan ding nagsabing, kung magagalit ang lupa, ano pa ang magagawa natin? Mas mabuti pang magpatuloy na lamang sa trabaho para mabuhay. Ngunit kahit kakaunti lamang ang naniwala, hindi sumuko ang babaylan. Araw-araw siyang nagdadala ng mga alay sa pampang mga prutas, bulaklak at tubig na malinaw mula sa batis. Sa tuwing ginagawa niya iyon, pakiramdam niya ay may banayad na hangin na dumadampi sa kanyang mukha, na tila paalala na hindi siya nag-iisa. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa tabi ng lawa, bigla nilang nakita ang isang magandang babae na nakasuot ng puting saya. Ang kanyang buhok ay mahaba at kumikislap, at ang kanyang mga matay parang malalim na tubig. Ate, sino ka? Tanong ng isang batang babae. Nakangiti. Ngumiti ang diwata ng lawa at umupo sa tabi nila. Ako'y kaibigan ng inyong mga magulang, ng inyong mga ninuno. Nandito ako upang ipaalala sa inyo na ang tubig na ito ay hindi lamang inumin o paliguan. Ito'y buhay. At kung hindi ninyo ito pahahalagahan, mawawala ito sa inyo. Ang mga bata'y tahimik na nakinig. Isa sa kanila ay nagtanong, kung mawawala po ang lawa, saan na kami maglalaro? Lumapit ang diwata at hinaplos ang buhok ng bata. Kung magpapatuloy ang inyong mga magulang sa paglimot, hindi lamang lawa ang mawawala, maging ang inyong mga tahanan, maging ang inyong mga bukid, at maging ang inyong buhay ay maaaring maglaho. At bago pa man makapagsalita muli ang mga bata, naglaho ang diwata na parang usok na dinadala ng hangin. Iniwan sila ng pangamba at pagtataka. Habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman ng mga tao ang pagbabago. Ang hangin ay nagiging mas mabigat at ang amoy ng bulok na isda ay lumalaganap. Ang mga pananim ay tila hindi na ganoon kasigla at ang mga bulaklak ay mabilis malanta. Ang mga hayop ay nagiging balisa. Ang mga ibon ay bihirang lumipad sa paligid ng lawa at ang mga aso ay tumatahol sa gabi na tila may nararamdaman. Ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa mga sulok ng kanilang tahanan. Parang may paparating na hindi maganda. Oo, parang may niluluto ang kalikasan. Ngunit kahit malinaw ang mga palatandaan, ang datoy walang pakialam. Mas lalo pa siyang nagutos na magdagdag ng tributo. Mas lalo siyang nagpatayo ng mga bagong palasyo at mas lalo niyang pinilit ang mga tao na magtrabaho ng lampas sa kanilang makakaya. Isang gabi, sa panaginip ng babaylan, muling nagpakita ang tatlong diwata. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mukhay hindi na gaya ng dati. Ang diwata ng kagubatan ay may luha sa kanyang mga mata. Ang diwata ng laway, tila lumalabo ang anyo, parang tubig na nagigiba sa hangin. At ang diwata ng apoy, ang kanyang mga matay naglalagablab na sa matinding galit. Wala ng panahon, sabi ng diwata ng apoy. Kung hindi kayo kikilos ngayon, ang galit ng lupay hindi na mapipigilan. Ang apoy ay aakyat mula sa kailaliman at ang inyong pamayanan ay magiging abo. Ngunit nagsalita ang diwata ng kagubatan.
mayroon pang pagkakataon, kahit kakaunti. Kung magkaisa ang mga tao, kung sabay-sabay silang mag-aalay at hihingi ng tawad, maaaring humupa ang galit, kahit panandalian. Ngunit muli, nagbigay ng babala ang diwata ng lawa. Kung magpapatuloy ang inyong datos sa kanyang kasakiman, lahat ng inyong pagsisikap ay mawawalan ng saysay. Ang kanyang puso'y tila bato na, at ang kanyang isip ay sarado na sa anumang panalangin. At sa huling pagkakataon, sabay-sabay silang nagsalita. Ito ang huli naming babala. Ang inyong kapalaran ay nasa inyong mga kamay. Nang magising ang babaylan, agad niyang ipinahayag sa bayan ang nakita. Ngunit sa pagkakataong ito, mas marami ang nakinig. Marami ang nakaramdam ng takot sa kakaibang pagbabago ng kanilang paligid. Ang ilan ay nagtipon at nag-alay ng prutas, palay at bulaklak. Ang mga bata ay nagdala ng maliliit na sisidlan ng tubig at iniwan sa pampang bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit sa kabila nito, alam nilang hindi pa rin sapat, sapagkat ang kanilang pinuno, ang datu, ay nananatiling bingi sa lahat ng babala at sa ilalim ng lawa, sa kailaliman na hindi kayang abutin ng tao. May isang halimaw na nagigising, hindi isang nilalang na may anyo, kundi isang puwersa ng apoy at usok. Dahan-dahan itong kumikilos. Dahan-dahan itong humihinga. At sa bawat ugong ng lupa, mas lalo itong nagagalit. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ng mga diwata, nanatiling sarado ang puso ng datu, habang ang ilan sa mga tao'y muling nagsimulang mag-alay at magdasal. Siya na may lalong nabighani sa kanyang kapangyarihan. Para bang ang kanyang kayamanan ay tila ba sagot sa lahat ng pangamba, ngunit ang kalikasan ay hindi kayang dayain. Sa katahimikan ng mga gabi, sa ilalim ng lawa, may gumagalaw na hindi nila nakikita. Isang matinding puwersa ang unti-unting nagigising. Isang puwersang matagal nang pinipigil ng mga diwata. Isang madaling araw, habang ang mga mangingisda ay naglalayag sa lawa, biglang umuga ang kanilang mga bangka. Ang tubig ay tila kumulo, at mula sa kailaliman ay may umangat na mga bula. Nakakita ka ba? Tanong ng isang mangingisda. Nanginginig ang boses. Oo, parang may gumagalaw sa ilalim, sagot ng isa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sa pampang, ang mga tao'y nagising sa kakaibang ugong ng lupa. Ang kanilang mga bahay na yari sa kawayan ay yumanig, at ang mga palayok ay nalaglag mula sa mga estante. Ang mga bata ay nagsisigawan, at ang mga aso'y tumatahol na parang nakakita ng multo. Ngunit sa palasyo, ang datu'y nagising lamang upang sigawan ang kanyang mga kawal. Bakit kayo natatakot sa simpleng pagyanig? Aniya, magtrabaho na kayo. Ang mga takot ninyo'y walang halaga sa akin. Sa mga sumunod na araw, lalo pang dumalas ang pagbabago ng lawa. Ang tubig na dati malamig at malinaw ay nagiging mainit sa ilang bahagi. At minsan ay may lumalabas na usok na tila may apoy sa ilalim. May mga isdang lumulutang na patay at ang kanilang mga katawan ay may kakaibang paso. Ang mga ibon na dating lumilipad sa paligid ng lawa ay bihira na. Ang hangin ay may halong amoy ng asupre, mabigat at nakakasulasok. Hindi na ito normal. Wika ng isang matanda. Ang laway parang may iniipon na galit, ngunit ang mga tao, sa takot at pagod, ay wala ng lakas upang makialam pa. Tanging ang babaylan lamang ang patuloy na nag-aalay, umaasang maririnig sila ng mga diwata. Isang gabi, nagpakita muli ang tatlong diwata sa panaginip ng babaylan. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mukhay hindi na payapa. Ang diwata ng kagubatan ay may mga mata na puno ng luha.
Ang diwata ng lawa ay tila naglalaho, parang usok na tinatangay ng hangin. At ang diwata ng apoy, ang kanyang anyoy halos apoy na lamang, kumikislap at nagbabaga. Babaylan, sabi ng diwata ng lawa. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, ngunit ang inyong datoy hindi nagbago, at ang galit ng kalikasan ay hindi na mapipigil. Maghanda ka, dagdag ng diwata ng kagubatan. Ilayo mo ang mga bata, iligtas ang mga inosente, sapagkat sa mga darating na araw, ang lupa at lawa ay maghihimagsik, at sa huli, ang diwata ng apoy ay nagsalita. Ang tinig ay parang dagundong ng kulog. Ang tao ay binigyan ng pagkakataon, ngunit pinili nilang kalimutan. Kaya't ngayon, ang kalikasan ang magpapasya. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat pa lamang, isang matinding pagyanig ang yumanig sa buong pamayanan. Ang mga tao ay nagtatakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan. Ang mga bundok sa paligid ay nagwugong, at mula sa lawa, umakyat ang makapal na usok na itim at abo. Nasusunog ang tubig, sigaw ng isang mangingisda. Hindi tubig yan, apoy, sagot ng isa, habang itinuturo ang naglalagablab na mga apoy na umuusbong mula sa gitna ng lawa. Mula sa kailaliman ng tubig, umangat ang malalakas na pagputok. Ang lawa ay tila napupunit, at mula rito'y lumabas ang haligi ng usok at abo. Ang mga bangka ay natumba, ang mga isda ay naglaho, at ang mga alon ay sumalpok sa pampang. Binawasak ang mga bahay, ang mga tao ay nagsisigawan, ang mga inay kinarga ang kanilang mga anak, at ang mga amay pilit na inaalalayan ang kanilang pamilya palayo sa lawa. Ngunit saan man sila pumunta, ang lupa ay yumanig, diya't at galit na ang mga diwata. Sigaw ng isang matanda habang umiiyak. Patawarin ninyo kami, sigaw ng iba, nag-aalay ng dasal sa kalagitnaan ng kaguluhan. Ngunit ang kanilang mga dasal ay natabunan ng dagundong ng lupa at putok ng lawa. Ang kalikasan ay nagbukas ng galit na matagal nang pinipigil. Sa kanyang palasyo, ang datoy nanginginig. Sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi niya kayang pigilan ang nangyayari. Ang kanyang mga jarang puno ng bigas ay natumba, ang mga alahas ay nagkalat, at ang kanyang palasyo'y yumanig hanggang sa gumuho ang ilang bahagi. Bakit nangyayari ito sa akin? Sigaw niya. Ako ang may-ari ng lupang ito. Ako ang hari ng lawa, ngunit walang tumugon. Ang kanyang mga kawal ay nagtakbuhan. Iniwan siya sa gitna ng kanyang yaman. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng datu ang takot na hindi kayang bilhin ng ginto. Sa gitna ng lawa, umangat ang isang isla na may apoy sa gitna. Ang tubig ay kumukulo at ang usok ay umabot sa langit. Ang mga aboy bumagsak sa pamayanan, tinatakpan ang mga bubong at mga tanim. Ang mga batay umiyak habang ang kanilang mga magulang ay pilit silang inilalayo. Ngunit kahit saan sila pumunta, ramdam nila ang init na dumadaloy mula sa lupa, parang ang buong mundo'y nasusunog. Sabi ng isang magsasaka habang pinapasa ng kanyang anak, sa bawat putok ng lawa, sa bawat alon na sumasalpok, at sa bawat apoy na umaakyat mula sa kailaliman, malinaw ang mensahe. Ang kalikasan ay may hangganan, at kapag ito'y nilapastangan, ang galit nito'y walang katumbas. Sa langit, ang mga ulap ay nagdilim, at ang mga ibon ay naglaho. Sa lupa, ang mga halaman ay natupok, at ang mga hayop ay nagtatakbuhan. Ang buong pamayanan ay nabalot ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may iilang nakaligtas, ang mga nakinig sa babala ng babaylan, ang mga nagbigay pa rin ng alay, ang mga muling bumalik sa pananampalataya. Sila'y nagtago sa malalayong bahagi ng kagubatan, at sa kanilang mga puso
Nananalangin sila ng kapatawaran. Sa gitna ng malagim na pagsabog ng bulkan, nang ang apoy, usok at abo ay tila kumain sa buong kalangitan, unti-unting nabunyag ang katotohanan na matagal nang binalewala ng datu. Ang mga sigaw ng mga tao ay humalo sa dagundong ng lupa, at ang bawat patak ng luha ay tila naging bahagi ng nag-aalab na ulan ng abo na bumalot sa kanilang mga tahanan. Ang lawa na dati tahimik at kasing dalisay ng salamin, ngayoy nagngangalit. Ang mga alon nito'y umaabot hanggang sa mga pampang. Winawasak ang mga bangkang minsang ginamit sa panghuhuli ng isda. Ang mga mangingisda na dati kumakanta ng masisiglang awit habang naglalayag, ngayoy nanginginig at takot na takot habang tinatangay ng rumaragasang tubig ang kanilang kabuhayan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakatayo si Datu Makisig sa harap ng kanyang palasyo. Ang kanyang mga matay nanlalaki, puno ng pangamba, ngunit hindi makapaniwala sa nakikitang kaparusahan. Ang kanyang kamay, na minsang nagutos ng may yabang at kalupitan, ay ngayoy nanginginig. Bakit ganito? Ang kanyang bulong sa sarili, halos hindi marinig dahil sa lakas ng pulog at putok ng bulkan. Ako'y isang datu. Ako ang may kapangyarihan. Ako ang piniling mamuno, ngunit wala nang sagot ang langit, kundi ang patuloy na pag-alulong ng kalikasan. Ang mga diwata na minsang dumating upang magbigay babala ay di na muling nagpakita, sapagkat ang kanilang huling paalala ay malinaw. Kapag ang kasakiman ay nanaig, darating ang kaparusahan, at ito na nga iyon. Mula sa kailaliman ng lawa, isang malakas na alon ang biglang sumalpok na para bang may higanting nilalang na gumising. Ang tubig ay umakyat, rumagasa at bumalot sa paligid ng palasyo. Ang mga bantay, ang mga tagasunod ng datu at maging ang kanyang mga alipin ay tinangay ng rumaragasang tubig. Isa-isa silang naglaho sa gitna ng putik, abo at apoy. Ang datu'y nagtangkang tumakbo, ngunit saan siya tutungo? Ang kanyang mga paay lumubog sa putik, at ang bigat ng kanyang kasuotan ay nagpasuko sa kanya. Habang papalapit ang rumaragasang tubig, sumigaw siya ng tulong, ngunit wala ni isa mang nakarinig o nagmalasakit. Mga tao ko, iligtas ninyo ako, ang kanyang mga sigaw. Ngunit ang mga tao na minsang inalipin at pinahirapan ay ngayoy abala sa sariling kaligtasan. Wala nang nais magbigay ng buhay para sa isang datong naging dahilan ng kanilang pagdurusa. Habang ang datu ay nilalamon ng lawa, ang bayan naman ay umiiyak. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, hinahanap ang kanilang mga magulang. Ang mga inay nagdarasal, hawak-hawak ang kanilang mga anak, umaasang may milagro pang darating. Ang mga matatanday, nakatingala sa langit, nag-aalay ng dasal, ngunit alam nilang ang kasalanan ng kanilang pinuno'y mabigat, at sila man ay nadadamay. Sa bawat tahanang nasusunog, sa bawat bubong na bumabagsak, sa bawat palay na natatabunan ng abo, naroon ang pagluha ng bayan. Ang kanilang mga sigaw ay umaabot sa kalangitan, ngunit sa halip na sagutin, isang malakas na bulkan ang patuloy na nagngangalit. Ang hangin ay puno ng abo, at bawat hiningay may kasamang hapdi. Ang mga mata ng mga tao ay namumula, at ang kanilang balat ay nasusunog sa init ng pumupuslit na lava. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may ilan pa ring nagtatangkang magtulungan. Ang mga lalaki nagtutulungan upang iligtas ang mga matatanda. Ang mga kababaihan ay nagtutulungan sa pagdadala ng mga sanggol. Ang bayan, na minsang pinaghati-hatian ng kasakiman, ay muling nagkakaisa sa oras ng trahedya. Mula sa gitna ng lumulubog na palasyo,
narinig ang huling sigaw ng datu. Ang kanyang tinig na dati umaalingaw-ngaw sa takot ng kanyang mga nasasakupan, ngayoy basag at puno ng panghihinayang. Patawad, patawad. Hindi ko alam, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang tinig ay nalunod ng alon, at ang kanyang katawan ay tuluyang nawala sa ilalim ng lawa. Ang kaparusahan ay naisakatuparan, at ang bayan ay nagpatuloy sa pagluha. Makalipas ang mahabang oras ng apoy, abo at baha, unti-unting humina ang dagundong ng lupa. Ang lawa na nagngangalit kanina ay muling naging kalmado, ngunit hindi na katulad ng dati. Sa gitna nito'y lumitaw ang isang pulo itim, umuusok, at tila ba isang sugat ng kalikasan. Ito ang naging alaala ng bayan, isang bundok na patuloy na magpapaalala sa kanilang kasaysayan. Ang mga tao'y nanatiling nagtatangis. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay. Marami ang nawalan ng tahanan, ngunit higit sa lahat, sila'y nagising sa aral na dala ng kalikasan. Ang kasakiman at pagkalimot sa kalikasan ay may kapalit na hindi kayang sukatin ng kahit anong kayamanan. Sa ilalim ng abo at usok, nagtipon ang iilang nakaligtas. Sila'y lumuhod sa tabi ng lawa at sabay-sabay na nanalangin. Ipinangako nila sa mga diwata at sa kanilang mga ninuno na mula sa araw na iyon, igagalang nila ang lupa at ang lawa. Hindi na mauulit ang kasakiman. Ang sabi ng pinakamatandang nakaligtas, ang bulkang Taal ay magsisilbing paalala, isang sugat ng kalikasan na magsasabi sa atin kung ano ang mangyayari kapag nakalimutan natin ang ating pinagmulan. At mula noon, ang bawat henerasyon ay ikinukwento ang alamat na ito. Ang kaparusahan ng datu at ang pagluha ng bayan ay naging aral na isinasalaysay mula sa magulang hanggang sa anak, mula sa matatanda hanggang sa kabataan. Ang bulkang Taal ay nanatili sa gitna ng lawa, parang bantay na nagmamasid. At tuwing bumubulusok ito ng usok o apoy, naaalala ng mga tao ang nangyaring trahedya. Sinasabi ng matatanda na ang lawa ay puno ng luha ng bayan, mga luha ng mga nawalang pamilya, mga luha ng mga naghirap, at mga luha ng isang datong nagkulang. Sa katahimikan ng gabi, kapag ang buwan ay sumisilip sa ibabaw ng lawa, maririnig daw ang mga pag-iyak ng bayan. Mahinang tinig, parang hangin na umiihip, ngunit sapat upang ipaalala na ang kalikasan ay may sariling batas at walang sinuman, kahit datu, ang makalulusot dito. Makalipas ang mga araw ng lagim, bumalik ang katahimikan sa paligid ng lawa. Ang abo ay bumalot sa lupa na parang puting kumot, at ang hangin ay may bahid pa ng usok at alinsangan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, nagsimulang sumibol ang mga bagong halaman, mga damo, at punong muling nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Ang mga nakaligtas ay muling nagtipon sa gilid ng lawa. Bagaman sugatan at lugmok sa pagdadalamhati, ramdam nila na sila ay may bagong misyon, ang panatilihin ng aral na iniwan ng kanilang karanasan, sapagkat ang kanilang pagluha ay hindi magiging walang saysay kung ito'y magsisilbing paalala para sa mga susunod na salinlahi. Sa ilalim ng isang malaking punong balete na nagmistulang kanlungan ng mga tao, nagtipon ang mga matatanda, kababaihan at kabataan. Ang kanilang mga muka ay pagod at maputla, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Isa sa mga pinakamatanda, si Apo Lakan, ang unang nagsalita. Mga anak ng lupa at ng lawa, nakita na natin ang kaparusahan, nadama natin ang galit ng kalikasan,
Ngunit higit sa lahat, naranasan natin kung paano maging isang bayan na may kasalanang binabalikat ng iisang pinuno. Ngayon, nasa atin ang tungkulin, huwag hayaan na maulit ang pagkakamali. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Ang mga bata na hawak-hawak ang kamay ng kanilang mga ina ay nakatingala, tila iniukit sa kanilang isipan ang bawat salitang lumalabas mula kay Apo Lakan. May ilan sa mga nakaligtas na naniniwalang hindi tuluyang nawala ang mga diwata. Sa mga gabi matapos ang pagsabog, may mga nagsasabing nakaririnig sila ng mahinang tinig sa hangin. Para bang mga bulong na nagmumula sa tubig ng lawa. Alagaan ninyo ang kalikasan. Igalang ninyo ang lawa. Ito raw ang paulit-ulit na maririnig kapag ang gabi ay tahimik at ang buwan ay maliwanag. Naniniwala ang mga tao na ito'y ang huling bilin ng mga diwata, isang paalala na ang tubig, lupa at hangin ay hindi lamang mga bagay na pwedeng gamitin ng walang kapalit. Ito'y mga biyaya na kailangang pahalagahan. Wala na ang datu na minsang naghari. Ang kanyang kapangyarihan ay nalunod sa rumaragasang tubig ng lawa at ang kanyang pangalan ay naging halimbawa ng kasakiman. Sa halip na isa pang pinunong may kamay na bakal na pagdesisyonan ng bayan na magtulungan, nagkaroon sila ng isang konseho binubuo ng matatanda, mga mangingisda, mga magsasaka, at maging ng mga kababaihan upang sabay-sabay na magpasiya para sa kapakanan ng lahat. Hindi na muling ipinagkatiwala sa iisang tao ang kapangyarihan, kundi hinati upang walang kasakiman na manginibabaw. Ang bawat isa'y may tungkulin, ani Apo Lakan. Ang mga kamay na nagtatanim, ang mga kamay na nangingisda, ang mga kamay na nag-aalaga ng mga bata, lahat ay may bahagi sa pagbuo ng ating kinabukasan. Makalipas ang ilang taon, muling nanumbalik ang sigla ng paligid. Ang mga halaman ay muling tumubo sa gilid ng lawa. Ang mga ibon ay bumalik upang gumawa ng pugad at ang isda ay unti-unting dumami. Ngunit ang bulkang Taal ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lawa, tila isang bantay na nakamasid. Tuwing ito'y nagbubuga ng usok, natitigil ang mga tao sa kanilang gawain at nag-aalay ng panalangin. Hindi ito bilang pagsamba sa bulkan, kundi bilang pagkilala na ang kalikasan ay may kapangyarihan at na sila'y mga bisita lamang sa mundong ito. Sa bawat dapit hapon, kapag ang araw ay lumulubog at ang langit ay nagiging kulay ginto, ang mga matatanda ay nagsisimula ng kanilang salaysay. Pinipilit nilang ipaalam sa mga bata ang lahat ng nangyari, kung paanong ang kasakiman ng isang datu ay nagdala ng kapahamakan at kung paano ang pagkakaisa ng mga tao ay muling nagbigay ng pag-asa. Mga anak, wika ng isang ina habang hinihele ang kanyang anak. Ang lawa ay hindi lamang tubig. Ito ay mga luha ng ating mga ninuno. At ang bulkan ay hindi lamang bundok. Ito'y paalala na dapat tayong mamuhay ng may respeto sa kalikasan. Ang mga batang nakikinig ay napapapikit, ngunit sa kanilang murang isipan, malinaw na naiwan ang mensahe. Ang alamat ay hindi basta kwento lamang, kundi isang gabay sa buhay. Isang gabi, nagtipon ang buong bayan sa gilid ng lawa. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang tubig ay kumikislap na parang pilak. Doon, sabay-sabay silang nanumpa. Ipagpapatuloy namin ang aral na iniwan ng aming mga ninuno. Hindi na mauulit ang kasakiman. Hindi na namin kalilimutan ang kalikasan. Ang lawa ay aming aalagaan at ang bulkan ay aming igagalang. Ang aming mga anak at ang kanilang mga anak ay hindi nadadaan sa parehong kaparusahan. At mula noon, tuwing ipinagdiriwang ang anihan, laging isinasama sa ritual
ang pag-aalay sa lawa. Nagbibigay sila ng mga prutas, isda at palay bilang pasasalamat at bilang paalala ng panata ng kanilang bayan. Lumipas ang mga taon at ang alamat ng Bulkang Taal ay patuloy na naipapasa. Ang mga mangingisda tuwing naglalayag ay nagkukuwento ng alamat sa kanilang mga anak. Ang mga magsasaka tuwing nagtatanim ay naaalala ang sakripisyo ng kanilang mga ninuno. At ang mga ina tuwing naghihimlay ng kanilang mga sanggol ay inaawit ang kwento bilang lulabay. Ang aral ay iisa, ang kasakiman ay may kaparusahan, ang kalikasan ay dapat igalang, at ang pagkakaisa ng bayan ay nagbibigay ng bagong pag-asa. At ngayon, kaibigan, habang nakikinig ka sa kwento, marahil dama mo rin ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa lawa. Isipin mong nakaupo ka sa pampang, nakatingin sa kalmadong tubig. Sa gitna nito'y makikita mo ang Bulkang Taal, tahimik, ngunit makapangyarihan. Isipin mo na ang bawat bituin sa langit ay nagbabantay sa iyo. Ang bawat hampas ng alon ay parang awit na nagpapaalala ng kapayapaan. At ang bawat bulong ng hangin ay nagdadala ng aral mula sa ating mga ninuno. Pumikit ka na at hayaang pumasok sa iyong puso ang aral ng alamat. Tulad ng mga bata noon na natulog sa piling ng kwento ng kanilang mga magulang, ikaw man ay maaari nang humimlay ng payapa dahil ang alamat ng Bulkang Taal ay hindi lamang isang kwento ng kaparusahan. Ito'y kwento rin ng pag-asa, ng pagmamahal at ng pagbalik loob sa kalikasan. Tahimik na muling bumalot sa paligid ng lawa. Ang abo na minsang nagtakip sa buong bayan ay unti-unti nang humalo sa lupa. Nagiging pataba ng mga bagong sibol na halaman. Ang hangin na dati puno ng usok at init ay muli nang naging malamig at banayad. Parang isang ina na humahaplos sa pisngi ng kanyang anak. Mula sa malayo, maririnig ang banayad na hampas ng alon sa pampang. Tila ba ang mismong lawa ay humihinga ng malalim, parang sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan matapos ang matinding pagngangalit. At sa gitna nito, nakatayo ang Bulkang Taal, tahimik, payapa, ngunit nagiiwan ng matinding presensya. Isang bantay na laging nariyan upang ipaalala ang mga aral ng nakaraan. Lumipas ang mga taon, muling bumangon ang bayan mula sa abo ng trahedya. Ang mga tao ay nagtayo ng kanilang mga tahanan, mas payak, mas matibay, at mas nakaugat sa respeto sa kalikasan. Ang mga palayan ay muling namunga, at ang mga isda sa lawa ay bumalik na parang milagro mula sa kalangitan. Ang bawat halakhak ng mga bata sa gilid ng lawa ay parang musika na muling nagbigay ng buhay sa buong pamayanan. Ang mga awit ng mga magsasaka habang nagtatanim ay umaalingaw-ngaw sa paligid, tanda ng pagbangon at panibagong simula. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang mga puso ay nagbago. Wala nang kapangyarihan ang kasakiman. Ang kanilang pamumuhay ay naging simple, ngunit puno ng kahulugan. At sa bawat hapunan, bago sila magsalo-salo, hindi nawawala ang panalangin ng pasasalamat, hindi lamang para sa kanilang ani at huli, kundi para rin sa buhay na kanilang tinatamasa. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga pinakabatang miyembro ng komunidad, lahat ay kabisado ang alamat ng Bulkang Taal. Sa bawat dapit hapon, kapag ang araw ay lumulubog at ang langit ay nagiging kulay kahel at ginto, ikinukwento nila ang alamat sa mga bata, mga anak, wika ng mga magulang,
Huwag ninyong kalilimutan ang nangyari noon. Huwag ninyong hayaan na ang kasakiman ay muling manahan sa ating bayan. Lagi ninyong igalang ang lawa, ang bundok, at ang lupa, sapagkat iyan ang ating buhay at iyan ang ating kayamanan. Ang mga bata, habang nakikinig, ay dahan-dahang napapapikit, nakahimlay sa kandungan ng kanilang mga magulang. Ngunit, kahit sa kanilang pagtulog, dala nila ang aral ng alamat, isang kwento na hindi lamang para sa kanilang bayan, kundi para sa lahat ng makikinig. Kung minsan, kapag ang gabi ay payapa at ang buwan ay nakatayo sa gitna ng kalangitan, ang lawa ay kumikislap na parang salamin. At may mga nagsasabing, kung tititig kang mabuti, makikita mo ang mga anino ng mga nakalipas mga tao na tumatangis, mga pamilya na nagdadalamhati, at ang datu na unti-unting nilalamon ng rumaragasang tubig. Ngunit kasabay nito, maririnig din ang mga tinig ng mga diwata. Hindi ito tinig ng galit, kundi tinig ng paggabay. Tila ba sinasabi nila, matuto kayo sa nakaraan at ipagpatuloy ang buhay ng may paggalang at pagmamahal. Sa ganitong paraan, ang kalikasan mismo ang nagsilbing guro. Ang lawa ay naging aklat at ang bulkan ay naging pahina, mga pahinang hindi kailanman mawawala sa alaala ng tao. At ngayon, kaibigan, habang nakikinig ka sa huling kabanata ng alamat, marahil dama mo rin ang katahimikan ng gabi. Huminga ka ng dahan-dahan. 1, 2, 3, hayaan mong bumigat ang iyong mga talukap. Isipin mong nakaupo ka sa pampang ng lawa, nakamasid sa kalmadong tubig. Sa gitna nito'y makikita mo ang bulkang Taal, tahimik, nakapikit, tila ba natutulog din. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap, at ang buwan ay nagbibigay ng malamlam na liwanag na parang ilaw ng lampara. Habang nakikinig ka sa hampas ng alon, mararamdaman mong unti-unti kang dinadala sa isang mapayapang paglalakbay. Ang iyong puso ay kumakalma, ang iyong isipan ay nagiging magaan, at ang iyong katawan ay nagpapahinga. Ang alamat ng bulkang Taal ay nagtapos, ngunit ang aral nito ay mananatili. At tulad ng mga bata noon na dahan-dahang nakatulog sa piling ng kanilang mga magulang habang pinapakinggan ang alamat, ikaw man ay maaari nang magpahinga. Umikit ka na. Hayaang yakapin ka ng katahimikan ng gabi at dalhin ka ng iyong panaginip sa isang mundo ng kapayapaan. Sa pagtulog mong ito, tandaan mo, ang kasakiman ay kailanman hindi magdadala ng ligaya. Ang tunay na yaman ay nasa pagkakaisa, pag-ibig at paggalang sa kalikasan. At gaya ng lawa na muling naging payapa matapos ang unos, ikaw man ay makakatagpo ng katahimikan sa iyong pagtulog. Magandang gabi at mahimbing na pagtulog, kaibigan.